ang laban ni Satanas. At dumating ang salita ng alahaya kina Adan at Eva. At binuhay sila mula sa kanilang patay na kalagayan na sinasabi sa kanila, "Bakit kayo umakyat dito? O balak ninyo bang pumasok sa hardin na pinagmulan ko kayo? Hindi maaari ngayon, kundi tanging kapag natupad na ang tipang aking ginawa sa inyo." At si Adan, nang marinig ang salita ng alahaya at ang pag-aaspas ng mga anghel na hindi niya nakita, kundi ang ingay lamang nila ang narinig ng kanyang mga tainga, siya at si Eva ay tumangis at sinabi sa mga anghel, "O Espiritong naghihintay sa alayo, tingnan ninyo ako at ang aking kawalang kakayahang makita kayo. Sapagkat nung nasa aking dating maliwanag na kalikasan, noon ay nakikita ko kayo. Umaawit ako ng mga papuri tulad ninyo. At ang aking puso ay nasa itaas ninyo. Ngunit ngayon, dahil ako ay nagkasala, ang maliwanag na kalikasang iyon ay nawala sa akin. At ako ay napasa kahabag-habag na kalagayang ito. At ngayon ay napasa ganito ako, na hindi ko kayo makita at hindi ninyo ako pinaglilingkuran tulad ng dati, sapagkat ako ay naging hayop na laman. Ngunit ngayon, o mga anghel lang alahaya, makiusap kayo sa Aba, Yahweh kasama ko, na ibalik ako sa dati kong kalagayan, na iligtas ako sa kaabag-habag na ito, at alisin sa akin ang hatol na kakalayang kanyang ipinataw sa akin dahil sa paglabag ko sa kanya. Nang marinig ng mga anghel ang mga salitang ito, silang lahat ay nanangis dahil sa kanya. At isinumpa si Satanas na nandaya kay Adan, hanggang sa siya ay umalis sa hardin patungo sa kapighatian, mula sa buhay patungo sa kamatayan, mula sa kapayapaan patungo sa kaguluhan, at mula sa kagalingahan patungo sa isang di kilalang lupain. At sinabi ng mga anghel kay Adan, "Nakinig ka kay Satanas, at iyong pinabayaan ang salita ng Aba, Yahweh alahaya na lumikha sa iyo. At iyong pinaniwalaan na tutuparin ni Satanas ang lahat ng kanyang ipinangako sa iyo. Ngunit ngayon, o Adan, ipapaalam namin sa iyo ang nangyari sa amin dahil sa kanya. Bago ang kanyang pagkahulog mula sa langit, tinipon niya ang kanyang mga hukbo at dinaya sila, na ipinangako sa kanila ang pagbibigay ng isang dakilang kaharian, isang banal na kalikasan, at iba pang pangako ang kanyang ginawa sa kanila. Ang kanyang mga hukbo ay naniwalang totoo ang kanyang salita, kaya sila ay sumunod sa kanya at tinalikuran ng kaluwalhatian ng alahaya. Pagkatapos ay ipinatawag namin ayon sa aming mga hanay, upang sumailalim sa kanyang utos at makinig sa kanyang walang kabuluhang pangako. Ngunit kami ay ayaw at hindi namin tinanggap ang kanyang payo. At matapos niyang makipaglaban sa alahayat at magpakita ng pagmamatigas laban sa kanya, tinipon niya ang kanyang mga hukbo at nakipagdigma sa amin. At kung hindi dahil sa kapangyarihan ng alahaya Aba, Yahweh wag na sumasa amin, minti kami magwawagi palapon sa kanya upang itlakon sa
wala sa langit. Ngunit nang siya ay mahulog mula sa amin, nagkaroon ng malaking kagalakan sa langit. Dahil sa kanyang pag-alis mula sa amin, sapagkat kung siya ay nanatili sa langit, walang anuman, kahit isang anghel, ang mananatili roon. Ngunit ang alahayahas sa kanyang hapad, pinalaya siya mula sa amin patungo sa madilim na lupaing ito, sapagkat siya ay naging kadiliman mismo at isang manggagawa ng kasamaan. At siya ay nagpatuloy, o Adan, na makipagdigma laban sa iyo, hanggang sa dayain kanya at mapalabas ka sa hardin patungo sa di kilalang loalila ito, kung saan dumating sa iyo ang lahat ng pagsubok na ito, at ang kamatayan na dinala ng harahaya sa kanya ay dinala rin niya sa iyo, o Adan, dahil sinunod mo siya at lumabag ka sa Aba Yahawa. At ang mga anghel na dinagalan at nagpuri sa lahayan, at hiniling sa kanya na huwag sirain si Adan sa pagkakataong ito, dahil sa kanyang pagtatangkang pumasok sa hardin, kundi magtiis sa kanya hanggang sa katuparan ng pangako, at tulungan siya sa mundong ito hanggang sa siya ay malaya sa kamay ni Satanas.